verse 30. So nasiling, ang Mark chapter 12 verse 30, nasiling rin, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. So, ano niya ang ginambal ng King Jesus sa mga Hudyo, sa kanya nga walihan sila sa kubangan iya nga nag-amati kasi sunod sa iya, igugmaon mo ang Diyos sa bilog mo nga kagipusoon, kalag, una-una gusto. So, kung natin pa, ina siya nga love, iya sa tao ay ako sa Diyos. So, hindi nga alin sa Diyos para sa tao. Ang command is that love your God, meaning ikaw na tao, gugmaon mo ang Diyos. Kaya ang imong pagkugma sa Diyos, hindi malabawan sa ibang mga butang diri sa kalibutan. Siling nila sa verse 31 bilang komentar sa mga ginhambal sa verse 30. Siling niya, the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So wala na sa mataas pa o kung pinakalabaw na sugo, luwas sa ginatawag imong gugma sa Diyos at imong gugma sa imo si katao. Ang muna ato nga pagkabalan subong ang gugma na ginatawag the greatest commandment. So kabalan na na ang gugma na ginasugo ni Jesus. Siling niya ang ang greatest commandment na iyan dapat ang isa sa ato sa siling nga aga bilang mga Kristohanon kag nagatulong sa Dios ang mga ang gugma nga ato na proses ato maangkon. Kung ang gugma ta hindi magpareho sa expectation sa Ginoo, something wrong is happening labi na sa ato nga pagpangabuhi bilang Kristohanon. Ang pulong nga gugma madamot sa mga inaabusara, sa kalamuhan ng mga tao. Nagsiling iba ng tao sa niya. Love tulad niya, I love you. I love my house. I love my car. I love my cellphone. So, kung nagsiling ka love, do ka hapos lang, di mo ipabatik sa iban. Pero tanaw na kung karon, kung nanugid ang buod silingon sa ginatawag na gugma, natingin ang mga ang dapat natin nga may balaan. So ang atong verse sa siling aga, sa atong topic na ginatawag the greatest commandment is found in 1 Peter chapter 4 verse 8. Ang nagsiling, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Silinitited sa mga tao na nag-apalamatid sa iya o nagabasa sa mga gisulat. Labaw mo sa tanan, maghigugmaan ay kamusang daalong na pangigugma. Kaya ang gugma, nagatapon sa madamong ng masala. Ano, sa doon mga katinalahan mo, ang gugma, pwede magtabon sa madamong ng masala. Sa pagkabuhi sa isang tao, halin pa sa gamay siya sa mga dako, pag makayo siya sa siningang kagrutan. Ang sala na mo sa isang tao, kung mag-edad siya sa sinta, hindi mag-minos sa 3,000. 3,000 ang banda-banda sa iban. Na ang tao, buot pa na. Kung hindi ka pa mabuot, times 3, sa ito pa 2,000. Sabi, no? Una-una sa mga scholars. Di ako sinunod sa ato na mabuot para 3,000 ang sala. Nari nila yan na 3,000 ang mahimok ng sala. Ako, 62 na ako na anti. Sobra na sa estimate ng mga scholars, sobra na 3,000 ang sala ko. So, kung natuon ko sa kategory nga hindi buot, sa ato pa sobra na 10,000. Amoy na ang pagkandanan mga kulturan nga kinahanglan na ang
mga Kristiyanon, labi na kita mga Kristiyanon, we are commanded to love. We are commanded to love God and to love our fellow Christians or fellow men. Hindi man natin mahimo ang paggugma nga ginahambal sa akong Ginoo unless kita makatuon kung ano ang gugma na dapat natin ipaamdit o ihatag sa Diyos kag sa aton man isig katao. Wala kita kabalo mga kauturan. Siguro may iban sa aton. Nag-una-una lang kung ano ang gugma o kung iyan nagkatagan ng katawag gugma. Adiya mo naman na ang gugma nga pinapaabot sa Diyos nga ihatag man sa iya. Remember, sa iyong bato na, ang gugma, it is the most abused word. Abused in the sense na hindi siya na-define sa isang katao sa punto ay sa Diyos. We can easily define love in our own human understanding. Nga kung ang isa o butang nga gina-consider mong importante sa imo, you take good care of that particular things. Like example, if you have your beautiful car, I love my car. So sa atin pa, di mo limpyuhan, hindi mo pag-expose sa mga malaking mga lugar, kaya basta kung maguba ang iyang beauty, kaya man you really love your car. So, ang iba, muna love man, ang ipakita nila sa Diyos. Pero remember, ang gugma nga makita natin, o kung ginapatuloy natin sa mga putang makita, hindi na ang gugma gusto sa Diyos nga ipahantang mo sa iya. Kaya remember, God is invisible. God is spirit, and He wants us to express our love in such a way that you are loving the person who is not visible. So, paano mo na i-relate ang iyong gugma sa isang tao na hindi mo, sa isang kabutang hindi mo makita, and that is the love God is expecting each and every one of us this morning. Okay, so I'll go to my first main point. So our love for God will inspire us to obey Him. So wala tayong kabalo nga angelic. Without knowing it, He is working in us to develop that kind of love. In Philippians chapter 2 verse 13, this is the letter of Paul, and he is reminding all the Christians in that place, speaking of Apostle Paul, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. So, unjustly, sa hindi ikaw naging Kristiyano, nag-obra siya sa imo. Kaya kung ikaw Kristiyano na, God still works in you. Remember, if God works, He works in us, not outside our life. He works inside our life. Because He is Spirit, and He is busy working, modeling our life. And His purpose of working in us is for good purpose. Na gusto niya sa iyon, magabot ang time na magbiyak at sa kalibutan, ang iyang purpose sa imo, dalo niya ikaw sa langit. Dalo niya ikaw sa iyang marian sa langit. And therefore, during the time when God works in us, He is using people to influence your life. Ang iba, we can testify na kung paano kita nakakilala sa Diyos. Wala kita nakakilala sa Diyos, pakakilala sa isang dalapuhanon na one day you sleep and then automatically you dream na you have to know God, you have to know God by just thinking in your sa iyong mga pagdamgo. Kung wala kalana kung magdamgo ka, nakilala mo na ang Diyos. At kung mata mo, ay, Kristiyano na ako. No. God is using other people like Christians to tell you about His plan for you and His way of giving you an opportunity nga ang iyang purpose sa imo, iyang ipamit. Muna nga, ang mga Kristiyano subong, before ka nakilala kay Kristo, ang may isang katao na nagpapit sa imo, kahit nagtutlog
pagti sa Ginoo. And that is God's power of His work sa isa ka tawo. Naaman nga isa ka tawo iya gamiton nga magbisita sa imo kung istorya sa imo. Because He has a good purpose. And His purpose is that somehow you will discover the true kind of love, and that love will be given back to Him. Kasi siya lang ang source ng perfect na love. No other source except God alone sa tinatawag ng perfect na love. Kumana ka, kung nagkubra ang Diyos sa aton, pagtingala ka lang, na nag-change sa iyong life, naaman na ang iyong namay, hindi na pareho sa una, naaman ang mga ways mo na change. It's because the working power of God na nag-opera sa iyong mabuti. So, in that case, our love for Him will inspire us to obey Him. Kung ang gugma sa Diyos, ara na, kakilala na natin siya, that's the time na we will be willing to obey Him. Our association with other Christians through fellowship and discipleship, amo na ang isaman kapaagi nga mag-grow pagin akong nalang sa Ginoo. In Hebrews chapter 10, verse 25, nagsiling, let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more we will see the day approaching. So, muna siling sa Biblia, nagkakali, hindi kita mapunta sa pagtilipon, sa pagsimba, sa pagpag-ikupod, sa atong mga kauturan, kaysa na sa pagi na ang Diyos nagahatag sa tinginan sa aton, na ang atong nagtagipusoon slowly will also be inspired to love the Lord. Because the love that other Christians will share to you will also automatically develop that kind of love comes from God. So God's purpose is for our own good. So ang Diyos, kung ano man ang ginahimo niya, sunod sa ginambal ni Apostol Pablo, it is for our own good, and He works continually for us. So in Romans chapter 8, verse 28, it says here, Romans chapter 8, verse 28, it says, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, mga Diyos, pagkilala kita na aman na may mga utang na nagkatabo, eh hindi mo kaisa gusto matabo. Hindi ka nakaibalo sa iyong mga plano, pero hindi siya nakabalo sa plano para sa iyong ayuhan. Kaling kayo kung magka-work ang Diyos sa atong kabuhin kaysa, kung ang mga butangan na nagkatabo sa kabuhin ka, hindi sa atong term, hindi sa atong gusto. Pinasikuhay na akong nagpakitaway kita sa Diyos. Ano hindi, ako dali na plano sa Diyos sa imo. Gusto niya dali ang iyong mga kabuhin, magbago. Gusto niya dali ang iyong mga butang na makita, hindi niya pinakabutang, makahatag o kung makabulit sa imo, na ikaw ang isa at tao na iya ang tulogyanan. Nangangin, ang tao na responsable na sa pagpungapuhin, makita ang iyaman na kabubuton sa imo kapuhin. Hindi natin pag-i-resist ang plano sa Diyos. We will just allow God to work in us. Kung ano man ang mabutang na imo ginagihan, ngayon isa hindi mo magustuhan, and yet you still believe that God will never do something harm sa imo because He loves you and He has a good plan for you. Sa pa, you will allow things and you will always experience things or accept things in the positive approach. Ang imo huna-huna na mga butang na nagkabalatabo, hindi mo i-negative kundi positive perni. Para sa nakaroon ng mga balatian. So kung ang tao may mga balatian, kalabanan, ang ilang pagtuo na associate nila tayo, masilingan kung Diyos, maayo mga Diyos na aman nga in pugod naman na mag-cancer na ako nga may balatian ng mga cancer. Kaya mo na
na ang Diyos sa iyang mga pagkadamahanan, ang iyang mga plano, isang po yung negative kami mga pagkahamo, pero still, di siya untap up to the point na you will know later, ang ulit na niya ng plano. In John chapter 14 verse 21, ang purpose sa Diyos kung na ginapaaliya ang mga damo ng mga mulay ng mga sa aton, tungkol kay ang gusto niya ang ini. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Kung ang Diyos dali maghatag sa mga plano o magkalaw sa mga tang na nagkakalaw sa kabuita, gusto niya na up to the end, na ang iyang plano magtitilog sa gugma sa imo. Kaya sa tiyon nga ang gugma sa Diyos mapurma na sa atong kabuhi, that's the time, what did Jesus say? That's the time He will declare you as a person who loves Him. And He and the Father will also love you in return. Nakita mo na? So ang Diyos dali, kung maghatag na sa mga butang na ginaplano sa imo, at natuman na, kag in-accepta mo ang mga plano, ikaw ang tao, singanon niya, na ikaw ang tao na may hugma sa iya. So that's the time makasiling tayo na love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Pero nakulang ang tamang kapaturan na ang perfect na gugma, hindi nato malapot kung kay ang Diyos lang may araw na perfect na love. Ang sa ato na gugma, hindi perfect. Kung sa apat ka kategori sa gugma ka ginadefine sa Greek, kaya man ang Greek, apat ka klase ang love para sa ilang. Ang hindi mayo na love ang natawag ng eros. Ang eros na love, sala na. Okay. Naghahatag na ng pleasure sa imo na unod ng mga desire. Ang love naman na storge, medyo mas mayo yung isa sa eros. Kaya inaya, it is your love towards material things. Lagi ng lalo kay na hinay gumama ng mga cellphone, nay gumama ng mga balay, nay gumama ng mga car. Mamuna ang love ang ikadwa. Kaya ang pinaka-mayo yung love, tinatawag na piliyo. Ang piliyo ng love, may ng love, hindi kita, dahil ang kasta. We can never reach to the point of loving God by living the love of agape. Kaya ang pinaka-greatest na love that a man could achieve, but it will never happen, is the love which we call it agape. So only God can have that kind of love. Because agape, it is an unconditional love, and that love comes from God. But when Jesus said, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, He is thinking that kind of love is our goal. Pinalala mo na ang love na ating goal sa siningang pagpamabuhi, kaya ang mga butang na atong ginagolo na perfect, kung may araw kita mga discrepancy, hindi natin malabot ang perfection, it is the time that God will give us His grace. Muna ang kalwasan, hindi pwede trabahon, hindi pwede kubrahon, hindi pwede nga ikaw lang manimuha para kalwasan, no? Kaya kung ang kalwasan, hindi pwede lang mahimok sa isang katao lagi sa iyang maayong na binuhatan, then we do not need Jesus Christ anymore. Jesus Christ, our Lord, is the grace of our salvation. Siya ang grasya sa ating kalwasan, because the gap between perfection and our imperfection is Jesus Christ. Ang mga nakakaturan na pinasubo kita na mabigugma sa Diyos, pero inanagugma is agape love, which is that perfect love. But we cannot achieve of having agape love without Christ as our grace. So ikatulong ang utang na akong i-share sa inyo mo ang our love for God will inspire us to serve Him. Kung ang Diyos, kung ang atong nagugma,
nagigilot na sa aton. Ginagagugma iya sa Diyos. Ang aton nga kabuhi, ama, nga mahimong na may aral na talayo wala tsabo na mag-serve na sa iya. Hindi kita mag-serve by the way. Sa Diyos kung wala ang mas ito sa aton. Kaya sa aton na nature, sa aton na kawanan na ugali o batasan, we tend to only love ourselves. If you really love yourself, then it would hard or difficult for you to serve other people and even God Himself. That's why, ang love na gusto sa Diyos, may dinilot una sa aton mo ang tawag agape. Kaya once that agape love will settle in our hearts, then we can start serving the Lord and serving other people. In Romans chapter 12, verse 11, it says, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. So sometimes kita nagatuon sa pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos, ang Diyos nagtanaw na sa unahan. Kapag sino ang kapadayon, ang iyang pag-alagan sa Diyos magapadayon. Dito sa unahan, dito niya mabadagan ang ginagawang mga butang na kinanglanon sa pag-alagan niya sa Diyos. Pero, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. So, kinanglandig ng atong mga espiritual nga mga kinanglanon. Kinanglan atong padayonon, atong palikunon. Kaya kung mag-likon na dali, handa ka mag-serve sa Ginoo. Ano ang mga utang na pwede makahatag alikpon o kabaton sa akong pag-alaga sa Ginoo? Ano ang mga utang? Dito sa pagulod, o ikaw ay pagulod, ang iyong pamilya na upong mo, muna ang mga tao na testing ground mo sa pag-serve sa Ginoo. Kaya remember, ang Diyos din natong kita. And we cannot serve God without helping the people around us. So ano ang una din na pag-serve natin sa Ginoo? Una, yung mga family, you want to look at them as the object sa inyong pag-serve sa Ginoo. Okay, muna sila nila na paano mo sila ang balay sa kaban. Kung ang imo uksaran ning sikot o kung hindi limpyo. So, kinalilimpyohan ka na imo uksaran before ka mag-limpyo sa uksaran sa iban. Do you know what I mean sa word ng uksaran? Sa siguro mga tatanong ng mga hobit siguro, ito tayo balot tayo siguro ng uksaran. Imo bilang backyard. So, ito backyard, unahon mo anay. Kaya, kung budayan ka mag-serve sa iban, luwas sa iyong pamilya, kaya malakad pa ikaw, spend ka dito time. Whereas, kung ara ka sa iyong family, kag iyong family, ara ka sa upod mo, ang iyong ginatawag ang concern mo sa ila, kag ang iyong pag-try na ang iyong life, maayo na instrumento para sa iyong family, then it is very special na misyon para sa imo. Kasi paano mo kumbinyon ang iba sa dwa na ang imo man panimalay, budayan ka, hindi lang na. Pero kung pari sa kinambal ni Kristisos, kinambal si Kristisos mula sa mga apostoles, siya ang mga propita ko no, hindi kinakilala sa ilang pagalingon na pungsol. Ano ang contradiction sina? Ang contradiction na kung ikaw amay o ikaw abi Kristohanon sa inyong pamilya, ang iba ng mga members sa pamilya hindi. Hindi ka kumulay sa mo magdala sa ila. Have you tried that or have you experienced that in your life na
ikaw lang isa sa inyong pamilya, ang iba ng mga membro sa inyong pamilya, hindi pareho sa inyong pagtoo. Hindi ka magudlay, no? Magudlay. So, pero kung ikaw, grounded ka na sa love sa Ginoo, isang doon magudlay, pero it is your goal. It must be your goal. Nga siya, it is an uncomfortable moment in my life na ang imong pamilya dalawang mo sa Ginoo. Pero kung kasubay ka nila, mapusanan sa kwa. Diba? So, magudlay na sa mga test para sa imo, but once nga ma-overcome mo, mapusanan dalawang ng iban. Kaya nang isiyong kalabanan. Kung ikaw wali sa puro sa Diyos, ang sinunod nila dayon? Hindi ka kadala sa imong pamilya, may ba? Hindi pala, no? Daw kabukat ng ito, nunang mo. Sa ako nakakasaw, ako mga utol, malapitan tayo sila, kaya istoryahan ko sila bakit sa Ginoo. Hindi na tayo balik ka ako ng past. Hindi na ako makapadayon, kaya siya nila ano ang life ko sa unahaw, nakapadayon. Hindi daw kaka-perform ka na tayo, kaya siyempre, kabalo kagit nga, kabalo sila ulit sa inyong ginimo sa una, nga hindi maayo, o pinsip kayo, at mauna rin na balik-balik nila. Pero I try it nga, as much as possible. No, dala namin sila. Kasi sa among limang pulutod, sa kaluoy, ay gusto nyo nagdala. Okay, dala sila yung Jesus. A prophet is not honored in his own country. Di ba? Don't like it. Pero, ginamlan din yapon na ato na i-overcome. Nadiin, it is a test sa aton na spiritual na pag-alagad sa Ginoo. Na kung madala na ang pamilya, hindi ka magdayan madala sa mga tao na ito sa buwan. There is a Galatians chapter 6 verse Galatians chapter 2 verse 20. Supposedly, sa atong pag-alagad sa Ginoo as Christian, atong malayo, lain naman kita tuod, sana sa mga kinanglanon ipakita ta, para nga ang pag-serve naton hindi ma-obstruct sa mga issues against us. Ano siling dire? Sa Galatians chapter 2 verse 20, siling dire, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So kung tatong pa, si Brother Beck, hindi necessity. Kasi wala, tawag necessity mo. Hindi necessity. For many years na he's been serving the Lord, hindi necessity. Kaya kumag na, ayala, yan ang Kristo. Sino na siya? Si Kristo na siya. So ang life ni simple, kaya ni Kristo, lain. May diferensya makita sa mga tao na nagatanaw sa iya. That's why, the moment na magabot na sa imo, kung ang God's na ang Diyos is working in you, and that He is changing your life, kaya ang imong life is no longer yours, but it is Christ's life. Kung manana ka, bitawag ka na kastuhan nun, hindi ka na ginatawag sa imong daan na ugali o kung kapugi. Ang ginatawag magic kung imo tanaw sa tanang na damo, na daw magic na nagbago ang kapugi sa mga tao. And you live a very exciting life toward kay Kristo is the one maneuvering your difficulties. Kaya imo nga all na life, amo ang ginatago niya sa iya mismo nakabuhi. Sila ni Apostle Paul dira sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Sa atong bilang mga Kristohanon, sa atong mindset, hindi na sa mga utang atin sa kalibutan. Sila ni Apostle Paul sa Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above,
not on earthly things, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. So sa pa, ang tao, kung tanaw nila ikaw, hindi ka na sirali, hindi ka na sinungi, hindi ka na sinuki. Ang tanaw sa tao sa mo, dapat si Kristo na. Tungod sina, nga imo nga impression or reputation mo sa mga tao na dalain, you can start serving them, and your service is effective. Ang pagkalaban mo sila, effective na. Because you are serving not only them, but you are serving the Lord in the name of Jesus Christ. Sila ni Paul sa Galatians chapter 6 verse 10. Sila niya, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So sa sa mga pamilya sa mga believers, sa mga tawag ng church, kita, we have family spiritually, we are called ourselves the family of God. Kung kita, isa pa family, it is a challenge to all of us to develop the love of Christ in us, and that our service to one another becomes effective. Naaman ka epektibo ang pagservisyo sa isa't isa natin. Kaya tungod na ang drive sa atin, hindi na aton daan nga kabuhi o kapugali. Ang drive sa atin of doing things, it is the love of Christ. Ang iyang nagugma, amo ang nag-motivate sa atin. Nalagayon mo, ang isa. Kaya kailangan mo, hindi mo kinatagaan sa kinatawag kondisyon. Kaya kalabanan sa atin nga tawanan ng mga inaiya, nga kung mag-alagan ka galing sa isang tao, you always think of something return. Masabis will do, o kung sohol. Pero kung naroon na si Kristo sa imo, inabalbalak na, kaya ang mo nga motibo, clearly is to serve. And it is God Himself will compensate you every time na ikaw nag-serve. Hindi na tagalan ikaw sa pinatawag compensation, not only in all material things, hindi lang tanan sa mga material ng mga butang, na ang Diyos nagkaka-compensation sa ato sa tayo ng palagay sa isa't isa, but He is giving us the compensation which is the term of spiritual, na ang joy, ang imo ka lang ang satisfaction, na nakaimo ka sa isang butang sa isang tao, maayo imo nga balatyagon. Kung may na ang mga butang na kulturan, ay hindi matag sa kalimutan. May spiritual lang kung kita araw na kay Kristo, ang ato na pagkalagay kay Kristo, faithful kita sa paghimo sa ngiyama mga pulong o pagtuman sa iyong mga pulong. There is a John, 1 John chapter 3 verse 16. Inatanan ng mga utang sa inambal ko ang pag-alagad, ang pagtuman, inatanan resulta sa ginatawag gugma. Kaya ang gugma na ginhatag sa Diyos sa atong mga kulturan. Sa ginambal na hindi gugma na iya sa kalibutan, apang gugma na galing sa Diyos. Kag siling galing rin, the highest degree of experience in Christian life is when he has the love of God. In 1 John chapter 3 verse 16 it says, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. Siling ni John, niya ini atong naibalaan makilala kung ano ang gugma. Nga si Kristo Jesus naghalal sa iyang kabuhi para sa aton. Kag kita man, tinalan, ihalal naman aton kabuhi sa aton mga kauturan sa Iglesia. Ang isa lang na utang, isa nga din aton himo, ang ini nga versikulo, tungod kay kita, ala pa kita sa ginatawag stage, nga ang aton self, ang unang ginatawag ginatanaw na interest. That's why in giving, sometimes we always think ang paghatag, isa ka burden sa aton. Ang paghimo sa mga church program, o ang pagpartisipar sa church program, ang balatado na itong isa nag-apod na asip na ina, isa ka extra na curriculum na ang imo nga life daw na gusto ko ang imong mga personal na mga interest kag hindi ka gusto na mga ibabaw na. Pero kung ang gugma sa Diyos amat-amat na mag-lato sa imong kabuhi, according to the Bible, you
need, there a time or a point will come na even laying down your life for your brothers and sisters, hindi na mabugat para sa inyo. Hindi na necessarily nga kinalangit nga kung ang iyong sister hold up, ikaw na lang hold up kaya hindi ka gusto nga hold up ang sa'yo. Hindi na to the point na, meaning, kung diin ang mga butang na may relasyon sa imo nga responsibilidad bilang service, kag kinalanon, kag himuon mo hindi ka mag-reserva sa iyong mga kugalingon na magsilingan, bayan na da, dahil hindi ka na ako. Kung ikaw dali, pwede, kung ibang dali, hindi. Naman na pala ang mga Christian nga kinala na ito, tanawin sa ato ng pag-serve. Kaya na itong tanan ng mission. Kung ang butang na imo dapat humuon, kag imo na kilala, kaya ang butang na humuon mo makapaayo sa imo utol, o kung kay sino man na tao, kag ang imo paghimo in the name of the Lord, do it. Maaman. Because God will see you and He will compensate what you are doing for Him. You are doing that because of Him, because of God. You are not doing it for your personal interest or personal popularity, but you are doing it because God says so. No? So mga katuran, mula ang time nga ang pagtuman naton sa Diyos, mahimo na ako, kita, grounded na sa kagugma. Ang aton pag-serve, pag-alagad, mahimo na ako kita, grounded na sa gugma sa Diyos. Amo ini ang aton dapat munang naon na ang pag-alagad sa Ginoo. Kag ang pagkakristuhan, hindi lang sa kabutang na daw amay sa katawag seremonya. We used to do it ceremonially or ritually. But kinalangkikili na ang pagkilala natin sa katawag ng hukma, it must be a deeper kind of understanding, because we cannot serve our brothers and sisters if we are not rooted or bounded by the love of Christ. Secondly, sa 1 Peter, I will repeat this verse. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Kung sa ato pa, kung namin sa Diyos, gara na sa ato sining na agaw, sa sining na adlaw, ang mga pagkakaan sa ibang mga urang tayo, hindi ka na magkagaan sa amin na wala na po hindi sa ato. Our reaction to that, we can easily give them allowance, but we are also willing to help them. Not just allowing them to go on sinning, but one thing that we need to express our concern that we truly love these brothers and sisters is that helping them to realize what is sin and how to handle it tenderly so that they will not also be offended. May isa ka story. May story ko din natin basa. Story sa ni Marco na February. So ang February mo ni ang ulat na ang mga manudyanay very sweet din sila. Ang kausap ni sinapon walang intimate na relationship. Kaya ang month of February, ang nagtawag na Valentine month. Kaya ni Valentino. Sino din sa inyo ang may Valentine? Mga single. Ang mga meron, tatawagin ko yung anak. Pero sa mga single natin, ito tayo mga single, no? Okay, may isa ka mag-boyfriend, ka-girlfriend, na nakupol. Alin sila sa nag-drive ang boyfriend. Alin sila sa tanaw sa sini. So, ulit sila sa T. Samtang nag-drive ang boyfriend, ang nabatagal niya ang silence sa ilang ng buwan. Ang babae, gano'n diya wala nang istorya sa iya. As if na
nagatagal niya ang sakit kay siyempre kung nagapagod ka sa tao na kaunlak mo, ang mga istorya, very meaningful ang mga istorya pala. Iniya nga kaso, na pagdagal niya nga nawala, daw pa nag-change ang iyang nga attitude sa iyang girlfriend. And then finally, sometime nag-drive siya, naghambal niya ang girlfriend sa iya, niya, will you please stop the car? Di na tinala ng iyang boyfriend, kung naaman nga, amo na ang iya ginabal sa iya na girlfriend. So, ang iyan mo, in all over yun, hambalan sa dahil sa energy sa niya na I'm sorry, I have changed my feeling. And I tell you, we need to break our relationship. Oh, tama ko na agad ba sa inyo niya? Sa ako, daw ay kung saan naka-experience. Kaya nanti, sama na ako ng tiyan mo. Pero, kung napabi na sa real life, at hindi ko nakabot na mga hambal sa inyo. Siguro subok, labi na ako for long time na. You already developed that relationship. Then all of a sudden, it hurts. Then, sa kapatyan sa lalaki, siyempre ang reaction. Pagkakagyan, timing din na may isang driver, lumubog. Kaya nga driver, tuto at akikya kadalagan sa iyang salakyan. Kahit kukit nag-igo sa ilang namin na parkingan. So, unagit sa may driver seat na side, ang tama sa truck o sa auto na nagmunggo sa ilang. So, pagka tapos sa itong aksidente, ang lalaki, unagit patay ang iyang boyfriend. Then, miraculously, ang girlfriend, nabuhi. May talang girlfriend na noong na. So, ang lalaki, okay? So, pagka dumdum sa girlfriend, sa itong napawal na siya, na ang iyang boyfriend patay na. Una, ginunduman niya. Sa ito ang note na ginatag sa iya sa iyang video. So, iya ipagita. Kasi nakita iya, ginbasa niya, nagsiling, nga, without your love, I would die. Ikasubo kayo na sincero na lips ang ugma sa iyang notyo, ang iyayang ilaw-lawgan na lang. Ang ina, sakit sa isa na tao, nga offer niya ang iyang makabuhi, ang iyang para sa isa, ang ginapira na ilaw-lawgan lang. So, sa kaso nato, ang love sa Ginoo, sincero para sa aton. Ikaya na kalawlaw na sa Diyos. Wala kang na-take seriously kung paano na ihatag sa Diyos ang iyang kabuhi. Our Lord Jesus Christ died for us, and He did not even give us the condition of His decision why He died. He died for you because He loves you so much, and that love is not conditional. It is unconditional love. So therefore, we also need to love Him sincerely. Amo na ang time na diin kita makasiling na if we love the Lord with all our heart, it means that kind of love becomes unconditional. God is expecting us to love Him unconditionally. Kung may araw kita ng mga kapugong sa atong pag-igugma sa Diyos, hinanglan, nalaan natin sa kaibigan ang kapag-ulimon, na atong give, nagaan ang Diyos importansya sa atong kapag. When you come here on Sunday, prepare your hearts to worship the Lord. When there is something that the church would like you to do it with all your heart. If you are
singing song, praise the Lord. Sing it with all your heart. When you play instrument, play it for the Lord with all your heart. So everything that we do, God is expecting us to do it. So let us all stand. As we relate the message this morning into our hearts, loving the Lord with all our hearts. Let us remember, brothers and sisters, that God is waiting for us to show Him our love, how we should serve Him, and how we should love Him. So loving Him sincerely and seriously, it makes us a greater person in the sight of the Lord. So may mga prayer request pa mo sa siting akla. May mga una-una mo.